Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin 'to ngayong anti-dynasty bill or anti-political dynasty bill ni Sandro at saka nito ni Boji D. Okay? Alam niyo naman, ako noon pa talagang advocate talaga ako na I hate political dynasty. Sapagkat kung nasaan ang may political dynasty, mini-maintain lang nila ang mga mahihirap, ang mga tao sa ganoong kalagayan. Hindi nila nagagawa na itong mga to ay maialis sa ganong estado ng pamumuhay. And it seems wala silang balak ang mga political dynasties. Kasi madaling makakuha ng boto, pumunta ka lang doon, libo-libo na eh. 'Di ba? Isang bahay na 6 na palapag, ilan ang nakatira? Eh lumibot ka sa village, ang laki ng bahay, ilan ang nakatira? Wala pa yung may-ari, kasambahay 3, hindi pa botante. 'Di ba? Hmm. Ngayon, um, kaya nung nagsabi ang ating Pangulo na isa sa mga, yung 4 na priority bills sa LEDAC, na binanggit yung legislative, executive, uh, dito, kalimutan ko na yung pangalan, kabuuan ng LEDAC na yun. Basta pinag-uusapan doon yung mga priority bills na gusto niyang mauna. No? So isa sa mga nabanggit doon, etong anti-dynasty bill or yung anti-political dynasty bill. Maging ang Korte Suprema, nagpumuna na rin dyan dati na since 1987, hindi pa rin inaaksyonan ng mga mambabatas natin na magkaroon ng definition, magkaroon na ng batas na na para ipatupad na yung constitutional provision against political dynasty. So ngayon tong sa panahon ni PBBM, 'di ba? Marami hong mga nagsampa. Now, ang kapansin-pansin po, at sorry sa mga Marcos loyalists, but I totally beg to disagree with their anti-political dynasty bill. Hindi ako pabor sa kanilang isinusulong sapagkat yun po ay partial lamang. Tingnan nyo ha. Kaya nga nag-react etong si Erice, sabi niya the anti-political dynasty bill filed by Speaker Boji D and Rep. Sandro Marcos is a travesty of Article 2, Section 26 of the Constitution by allowing up to 5 members of the same family to hold public office simultaneously. It effectively legitimizes political dynasties. Correct. Kasi lumilitaw, binibigyan na nila ng opisyal, pag yun ang naisabatas sa yung version nila, magkakaroon na, ayun, thank you, Legislative for Economic and Development Agency Council. Thank you po, Sir Francis. Yan. So, pag ito po ang naisabatas, diba, ganun yung magiging definition. Eh di yun, legitimization ng political dynasty. So yung constitution natin, just only by words lang na sinasabi yung anti-political dynasty. Pero yung kabuuan mismo, yung katawan ng batas, yung pinaka-implementing law, hindi. Nagli-legitimize ng political dynasty. Diba? So ito yung sa paghihimay ng News 5. Ang sabi rito, ano ang anti-political dynasty? Layunin nitong wakasan ng political dynasty sa bansa para masiguro ang pantay na oportunidad. Nasa constitution po kasi natin yan. Sinasabi rin yung pinopromote doon yung equal opportunity. At ako po'y naniniwala, and tingin ko ganun din po kayo, na ang Pilipinas ay hindi mauubusan ng matino, matalino at magaling at karapat dapat na maging leader ng bansa o maging public servant. Regardless kung saang pamilya yan manggagaling, hindi tayo mauubusan yan. Diba? Nawawalan lang ng pagkakataon ng marami sapagkat sa pagkakaroon nga ng mga dinastiyang politikal. Ang problema ngayon kung bakit panahon na yan ay isabatas yung totoong anti-political dynasty bill, magkaroon tayong totoong anti-political dynasty law, sapagkat itong mga dinastiyang ito nabigo, naprotektahan ng mga Pilipino laban sa mga mandurugas, sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Nabigo sila sa mahabang panahon. Mula nung nagkaroon tayo ng 1987 Constitution,
na kung saan lumaganap lalo ang political dynasty, yung multi-party. 'Di ba? Masyadong na-corrupt na yung demokrasya na nauwi na sa demon crazy. Oh, hindi na po democracy ang nasa atin. Ang nasa atin na pong umiiral is democracy ruled by the unruly mob. Gulo na ang democracy natin because what we have is mobocracy, the evil side of too much democracy. Because what we should have is polity, hindi po democracy. Now, going back, sabi rito, sino ang bawal tumakbo o humawak ng anumang posisyong pampubliko? Kandidatong may kamag-anak sa isang nahalal na opisyal hanggang ika-4 na antas ng consanguinity o affinity. Halimbawa, mag-asawa, magkapatid, magulang, anak, pinsan, tito, tita, pamangkin. So yun po yung mga hindi po pwede daw. Okay, doon sa proposal. Now, sa national president, ito yung sa kongreso, yung district congressman, and then sa party list, yan daw mga po pwedeng hawakan. So yung naging presidente, pwedeng merong kamag-anak sa distrito, no, sa kongreso, tapos meron ding member kamag-anak sa party list, meron din sa provincial, meron din sa city or municipal, sa barangay meron din. Eh di ganun din ito, di po ba? Political dynasty rin yan eh. Pero mo hanggang barangay, po pwede. Oh. Sus Mariosep. Eh di in-encourage lang nila Sandro na, yun naman pala eh. Pwede natin punuan lahat ito kasi ito yung naisa batas. Meron tayong pang national, meron din tayong pang party list, meron din tayong pang district. Nako po. Ang ganda ng layunin ng Pangulo. Sana huwag masira. 'Di ba? Pati nga yung party list, yung panukala, ang nakakatuwa ito sabihin ko na sa inyo. Ulit, for the second or maybe third time, ang Marcos administration ay nakikinabang sa talento ng mga dilawan o ng mga kakamping. Yung mga proponents nito, mga dilawan eh. Pero ang Pangulo, sabi nga niya noon, ano man ang kulay, wala nang kulay-kulay. Kasi nga naman, whether you like it or you like it, wala kang magagawa. Siya pa rin ang presidente mo. Siya pa rin ang presidente ng Pilipinas. Maaapektuhan ka ng kanyang desisyon. 'Di ba? So kung ayaw mong maapektuhan ng kanyang desisyon, ibig sabihin maapektuhan, masira. 'Di ba? Huwag niyong guluhin ang ating Pangulo. 'Di ba? Kasi pag nagka-leche-leche tayo sa panggugulo nyo, kayo rin yung maapektuhan, kayo rin yung iiyak eh. 'Di ba? Hindi lang rin kayo, marami. So ito yung gusto nila ni Sandro. Now, ito pa. Ang Anti-Political Dynasty Bill, Vertical Dynasty. Sa ilalim ng Anti-Political Dynasty Bill, dahil maaaring sabay-sabay daw magsitakbo yung magkakamag-anak sa iba't ibang antas o cluster. Hindi ko alam kung nangyari kay Sandro, parang bumaliktad yung utak. And this is another reason. Alam niyo naman pong wala akong bilib kay Sandro. Wala akong kabilib-bilib kay Sandro. Wala pa siyang napapatunayan. Wala pa siyang napatunayan sa Kongreso. Hindi pa siya nakipagbakbakan sa mga debate. Diba? All the first-timers siya. Pero malayong-malayo siya sa lolo niya. Diba? Ay yung matandang Marcos, kakabagong kongresista nyo, nakilala ka agad. No, ito sabi. Maaari pa rin mangyari ang tinatawag na vertical dynasty. Sa ilalim nito may mga nakaupo mula sa taas pababa. Ito nga 'yon. Yan ang vertical dynasty. Shit. 'Di ba? Sabi niya, umasa pa naman akong gagawa ng matino. Yung pala, kupal din. Kaya nga eh. 'Di ba? That's correct. Dapat wakasan na talaga yan, sir. 'Di ba? So lumilitaw lang dito kay Sandro
ang talagang pinapangibabawan ni Sandro, interes ng kanilang pamilya, ng kanilang dinastiya. Yun lang ang maliwanag dito. Hindi po interes ng taong bayan. So paano ako magtitiwala kay Sandro for future? Lalo ko siya nga hanapan ng makabayan na achievement bilang mambabatas. Hanapan ko si Sandro. Hindi po ako yung klase ng supporter na sa kanilang pamilya na sumasamba sa apelido. Hindi. Dapat po tayo mga Pilipino, tapusin na natin yan. Pagsamba sa apelido ng mga politiko, bilyonaryo mga yan. Although milyones ang nakasulat sa salin. Tapos tayo, mga maglulupa. 'Di ba? Isang kahig, isang tuka. Yung iba nga dalawang kahig bago makatuka. Oh, 'di ba? Pinapagawa ng Korte Suprema ng Constitution yung totoong anti-political dynasty, tapos pipresentahan tayo nito ni Boji na taga-political dynasty at nito ni Sandro. Ang sabi nga, 'di ba pinapa-certify? 'Di ba ako man, nasabi ko dapat i-certify to ng Pangulo. Oh. Ang sabi ni Attorney Claire Castro, gustong malaman muna ng Pangulo ang definition ng political dynasty. Nako po, Mr. President, wag na wag kang magkakamali. yamang supported ka ng mga dilawan, ng mga kakamping. Swerte mo dahil ayaw nila kay Sara. 'Di ba? Sana manatiling ganon. Maganda naman ang mga panukala ng mga dilawan. Beneficial naman sa taong bayan. Wala ho tayong maaasahan sa mga taga-Unitim, mga kupal, yung mga taga-Unitim nating senador. Wala. Puro mga ass-kisser ni Duterte kung hindi naman mga bobo. Ganun din dun sa alyansa, nagkaloko-loko pa. 'Di ba? Kaya kailangan ng Pangulo yung mga useful para sa kapakanan ng taong bayan. Kasi si PBBM po, wala nang ibang political na ano pa yan eh. Nasa rurok na siya. Ang sa kanya is legasiya. Kailangan mag-iwan siya ng magandang legacy. 'Di ba? Bukod rito sa ginagawa niyang pag-dismantle ng mga korap diyan sa DPWH, mga infrastructure projects, magandang legacy, yung totoo, diretsong anti-political dynasty. So, piliin ni PBBM dapat at ni Sandro ang taong bayan. 'Di ba? Ay, hindi po ako dilawan. Pilipino po ako. Hindi po ako sumasamba sa apelidong Marcos. Okay? Nilinaw ko sa inyo yan noon pa. That's correct. Chinuchubibo tayo eh. Nung dalawa. Oh. 'Di ba? Yayakapin kong political dynasty kung hindi tayo napagnanakawan. Oh. Mula noong 1987, issue na ng Pilipinas, lagi tayong nagkakaroon ng korupsyon. Kung titignan natin yung mga players, political dynasties, nationwide. Lalo na po sa mga parte ng Mindanao. Diyos ko ng Visayas, wala silang mga asenso. Pero yung politiko, ang lagu-lago ng kabuhayan, fuck shit. Ba't ganun, hindi pantay? Merong farm to market road, wow. Kasi yung bahay ng congressman, nasa farm, na may golf course. Yung ni-raid ng mga polis, di ba? Yung kalsada papuntang bahay niya, yung bahay papunta ng bahay ng kabit niya, naalala ko yun eh. Yung buong barangay, pinasemento ni congressman, yung kalsada. Kasi yung kabit niya, doon pala nakatira. Sipin niyo yung mga ganun. Tapos si congressman, miyembro ng isang political dynasty. Ayos. Nako, kaya lang wakasan na tong mga to. Nabigo sila eh. They were given ample time. Ilang dekada since 1987. Di ba? Binigyan ng pagkakataon ng taong bayan. Nanahimik ang ating batas, ang Constitution. Pero nabigo sila, labanan ng korupsyon. Yung iba sa kanila, miyembro pa ng korupsyon. Di pagkakataon na natin ngayon, habang mainit ang issue ng korupsyon, pressure natin ang pamahalaan. Totohanin nyo ang anti-political dynasty law. Ganon, di ba? Or else, alam nyo na. Kaya kinakailangan ako, nananawagan ako ng mga rally dyan, na dahil po sa panukalang batas na ganito,
kinakailangan may magpapa-pressure sa kanila at maglilinaw ng kanilang isipan na hindi tayo dapat nila nilalaro. Hindi tayo chinuchubibo. Sino ang pwedeng sabay-sabay humawak ng posisyon? Kongresista, mayor, barangay captain. Buhay. Di ba? Dinefine nyo pa talaga dapat hindi nilagay yung anti, dapat nilagay na lang political dynasty. Di ba? Ganon. Kongresista, isang bayan, ikalawang bayan ko. Sino ang pwedeng sabay-sabay humawak ng posisyon? Kada bayan o mga distrito, di ba? Magkakapatid, ganon, magpipinsan. Ayos ang buto-buto Yeah, totoo yan. That's correct. Di ba sa Senado? 2 Cayetano, 2 Tulfo, 24 lang ang mga senador. Nasaan ang equal opportunity? Di ba? Maraming mga hindi nakapasok na mga galing. Mas mga qualified sa kanila. Hindi lang popular, wala lang sapat na pera. Wala lang sumuporta. Di ba? Etong mga to, kasalukuyang ginagawa na yan. Lala ko nga nun Gloria Arroyo, presidente. Yung anak, congressman sa Pampanga. Yung isang anak, congressman sa Camarines Sur. PhilHealth, party list, congressman, LPGMA. Ay, nako. Ibig sabihin, sa susunod, nandyan pa si Amy. That's correct. Nandyan pa si Amy. Sandro Marcos, Cecilia Araneta Marcos, Matthew, si Vice Governor Kong Angelo Barba. Yan, eksakto, libas sila. Tama. Loko-lokon Sandro to, iyakan na naman yung mga kapako BBM vlogger niyan. Binabalasubas na ni JDB si Sandro. Binabalasubas tayo ni Sandro Nagkataon, hindi ako worshipper ng apelido. Ako, I am good if you're doing good. If you're doing shit, I'll bullshit you. Ganun lang yun. Diba? I am Sandro's boss. Tayo rin ang boss ni na Sandro. Buwis natin ang nagpapakain sa kanila. Diba? Pakinggan nila ang taong bayan. Or else, mauulit yung magulong rally ng September 21. Hindi pa totoong humuhupa ang galit ng taong bayan. Nagbibigay lang ng pagkakataon ng taong bayan, bigyan ng pagkakataon ng administrasyong ito. Labanan ng korupsyon, panindigan ni PBBM na siya'y para sa mga Pilipino. Nandun lang po. Pinagbibigyan lang. Dahil ayaw rin naman ng mga ibang kampo na mapababa siya sa pwesto dahil ang papalit, naku po, sakit din ng ulo. Di ba? Ayan, yung mga nag-file po. Ang daming nag-file ng Anti-Political Dynasty Bill. Kaya pala nung final ni Sandro yun, hindi ko agad na content na pinuri yun para bang yung dating sa akin, kailangan kong malaman yung content. Kasi kakaiba to. I was hoping na ang malalaman ko po doon, attorney, etong panukalang batas ni Boji D. To be honest with you, yun ang aking inaasahan doon ay sakripisyo. Hindi ba sinasabi ko sa inyo palagi sa live natin? Ito si PBBM mukhang sa alang-alang sa taong bayan, mas pinipili niya na kaysa ron sa kanyang pamilya. Imagine sa kanyang kagustuhan na maipasa na ang anti-political dynasty law. Sariling 2 angka niya ng mga Marcos at Romualdez. Ang kanyang tatamaan dito, ang kanyang mababangga. Kako, dadami galit dito kay PBBM. Pati mga kaalyado niya sa poll. Tapos bigla nag-file si Sandro. Sabi ko, yun ang mahusay. Pero hindi ko mai-content kasi gusto ko malaman yung laman. Ito na nga po yung laman. Diba? Very, very disappointing. Wala pa nga napatunayang galing sa Kongreso, pinatunayan lang ni Sandro ang pagprotekta sa interes ng kanilang kapwa political dynasties na nabigo na protektahan ng taong bayan. Diba? Tingnan nyo, si Boji D, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tragis na yun, 10.
Punong-puno ang Isabela, oh. Ito naman sa kanila. Kina Martin, hindi, wala pa yung anak nito. Yung anak nila, kasama ni Yeda sa party list. Sana hindi yan lumusot, hindi yan pumasa. Kaya ako nagsasana, ang miyembro ng House of Representatives ay puro mga political dynasties ang karamihan. Mahiya naman kayo, magsakripisyo na kayo, yumaman na kayo sa politika habang ang mga taong binigo ninyo na protektahan. 'Di ba? Umaasa pa rin. Kaya lang nitong huli matindi na, nalulubog na tayo sa baha. Enough is enough. Tama na sa mga dinastiya, panahon na bigyan ng pagkakataon ang ibang mga leaders na may kakayanan na mag-emerge, na pumasok sa politika at magsilbi sa bayan. One at a time, isa lang sa miyembro ng pamilya. May nag-national, wala na sa local kahit isa. O, hanggang 4th civil degree, okay na ako ron. O. Diba? Ito pa, mga Tolentino sa Cavite. Ang Cavite pala, grabe, no? Ilan ang distrito ng Cavite? Ang dami. Grabe yung mga yan. Tapos ilan yung mga political dynasty doon? O, Tolentino pa lang yan, ha? Ito naman, ang mga Villar. Ang lupit. Ito malupit. O, sabi nga nung isa, aba, magkapatid pala si Nene Aguilar, yung dating mayor ng Las Piñas. Tapos si Cynthia Villar. Tapos ang April, mayor ngayon, di ba? Imelda Aguilar, vice mayor. Sipin mo yun. Parang nabili na nila. O yung asawa nitong Ivy. O. Di ba? Buhay mga yan. O, itong si Mark Villar. Party list naman yung, former party list naman yung asawa. Si Camille, senator. Yung asawa nito, alam ko dati may posisyon din. 'Di ba? Ito yung Paulo, negosyante to. Ito yung may-ari ng ano yun, yung Criminal Water? Prime Water. So ito, konsehal, 3. Yung isa former. 'Di ba? Antindi, ginawang negosyo. Kaya yung mga resources, sabi nga ni Vince Dizon, they found out na yung mga resources dinadivert papunta ron sa mga daanan, papunta ron sa kanilang mga lupain, pampalaki ng market value. Binili yung lupain, yung lote, piso-piso lang kumbaga ang presyo per square meters. Nilagyan ng mga kalsada at the expense of the government's fund, di ba? So anong nangyari? Tumaas ang market value. Ayos ang buto-buto. Naisip mo pa ba ang political dynasty? Naku. Napakalaking pagtataksil sa bayan yan. O sa mga Duterte, solid 8. O yung pinuno ng mga punong barangay. O ABC. O, si January. Tapos si Sara, si Bastay, Mayor, itong Harold Duterte, party list ng PPP. O, tapos si Omar, tapos si Rigo. Diba? 8. Oh, ito matindi rin, mga Rebilla. 'Di ba? Hanggang ano pa nga 'to, hanggang ito, Antipolo. Inares. Kapatid ni Bong Revilla. Oh, may anak nung Andrea. Andrea ba? Tama, anak ba? Oh. Yun na. Yun. Brian, Jolo, Ram. Ito pa pala ha, ka-political dynasty rin pala nila. Etong si Jaworski, si Dudut. Yan ang asawa ni Robert Jaworski, si Evelyn. Ang anak nila si Dudut. No, konsehal ng Pasig. Ay, nako. Yan, sila na lang ang magaling. Kaya nako, mahiya naman kayo. Sabi ni Sir Carlos, political dynasty cannot be eradicated by this present Congress. It will evolve by the will of the people. So, kailangan mag-aklas talaga sa taong bayan, ganun. Diba? Tingnan natin. Diba? Kasi malabo na, mahiya naman talaga sila.
Political dynasty, dahil miyembro sila ng political dynasty. Lalaruin nila yung yung definition nito. Well, dapat ang Senado, 'di ba? Ang Senado dapat maging solid rin diyan. Kaya lang, President, ilan yung mga political dynasty members niyan? Oh, tama kayo, kailangan people's will talaga. 'Di ba? Tayo pumressure sa kanila. Kaya sabi ko, kinakailangan dito yung kilos ng civil society. Kailangan nating mag-rally. 'Di ba? Gumalaw na gobyerno laban sa korupsyon. Good. 'Di ba? Pagalawin naman natin uli sila. Laban naman po diyan sa political dynasty. Labanan nila yung sarili nila. Oh. Sabagat mula sa presidente hanggang sa kongresista at mga senador, pare-parehong miyembro ng political dynasty. Pero isa lang ang nagsabi na gusto niyang ipasa na ang anti-political dynasty. Oh, kailangan dumami yan. Dumami yung BBM. 'Di ba? Hanggang sa mawala na yung political dynasty. So isa pa dapat lang talaga kay BBM lang. Ako lang ang presidente sa kalagayan niya. Isakripisyo ko na yung mga kamag-anakan ko na yan. Total, nung nilait-lait ako ni Aimee, pinahiya ako. Wala man lang ni isa sa kanila. 'Di ba? Ang nagtanggol sa akin, sa aking mga anak, sa aking asawa. Pero lahat naman nakikinabang. Oh. Naku. Kaya sabi ko, tingin ko yun isang dahilan ni BBM eh. Wala naman kayong pakinabang, di naman ako may pagtanggol. Oh. Pakinggan ko na ang taong bayan. Because I'm the president and I'm living a legacy. Mahabang panahon, iyuyurakan ng pangalan natin, ng pangalang apelidong Marcos. Dapat naman dumating ang panahon na hang akong nanditong nakapwesto, ito yung pagkakataon na yung apelidong Marcos ay magkakaroon ng taong bayan ng dahilan naman para pasalamatan. Isang legasiya, di ba? Na sa mahabang panahon maaalala nila. Oh. Yun ang naisip kong rationally dyan ni PBBM eh. Narinig ko siya niya na ipinus niya na dyan sa LEDAC. Pati yung aayos ng political ng party list na hindi na po pwede ang party list ay nasa kamay ng mga politiko, ng mga political dynasty, na yung kabit hindi pwedeng tumakbong mayor dahil yung misis yung nandun, so yung kabit gagawing kongresista doon sa party list. Hindi na ganoon. 'Di ba? Kailangan galing na sa totoong sektor. Kung ito yung representante ng mga magsasaka, kailangan nandun siya sa sektor ng mga magsasaka. Marginalized sector, hindi yung sa sektor nga ng magsasaka, asyendero naman, tas politiko rin, patay. 'Di ba? Maganda yung panukala na yan ng mga dilawan nila Bam Aquino, nila Okix, nila Riza Bebe. Oh. 'Di ba? Ang tanong, nasaan yung mga unit team? Wala. Nga. Palaki lang ng bayag diyan sa Senado. No, kaya sabi ko kahit papaano, inaayawan ko yung mga tao na yan ng kampanyahan. Pero ngayon sila yung nagiging kapaki-pakinabang para bumuti, gumanda ang relasyon, ang imahe ng administrasyon ni PBBM sa taong bayan. Right? Yan, pag nawala ang political dynasty sa Pilipinas, aasenso ang bansa natin. That's correct. Ako talaga naniniwala ako talagang mangyayari yan, Elaine. At madami din ang aangat ang buhay, bababa ang percentage ng poverty. That's correct. Diba? So let's give this one a shot. Hindi po ito po pwede. Ako ay totally disagree doon sa narrative ng iba na sinasabi, let's take advantage of this partial ban. Kesa naman sa i-reject natin ang idea na ito na sinasabi ni Attorney Falsis. Bakit ko po yan tinututulan? Bakit pinupush ko yung absolute na pagsasabatas ng anti-political dynasty? Imagine, 1987 yung Constitution, 2025 na, ilang taon na? Anong petsa na? Grade 4 ako noon. Ngayon, grade 4 ako noon. 10 years old ako, 11 years old ako noon. And now I'm 49 years old.
Saka lang napapansin ang anti-political dynasty. Ganun po kabigat ang panukalang batas na yan. O ganyang kabigat ang issue na yan. Para i-take natin ang partial, yung kay Sandro, 5-5, which is the legitimization of the political dynasty. Tas aasa pa tayo na isulong naman nating kalaunan na maging absolute. That's bullshit. Hindi po mangyayari. That's close to being impossible to happen. Pag maganda na ang sitwasyon, hindi na naman mapag-uusapan para gawing absolute na yung anti-political dynasty. Ito pong bagay na ito, since nasa Constitution, hindi po ito dapat gawing utay-utay ang pagsasabatas at pagpapatupad. Tama po? Dapat absolute, alang-alang sa taong bayan. Ito na yung pagkakataon ni PBBM. Na matino ang kanyang iiwang legacy. Nabahiran ng korupsyon dahil yung mga pinagkatiwalaan niya, pinabayaan siya. Lalo ng pinsan niya, pinabayaan siya ni Martin. I love Martin. I like Martin Romualdez, but I'm really disappointed with him. Dahil pinabayaan niya. Gumalaw yung mga kongresista na alam naman niya ang korupsyon pagka budget season nangyayari sa small committee BICAM. Sa small committee, nagkakaroon sila ng sa Committee on Appropriations ng small committee para ipasok doon yung mga insertions nila. Diba? Alam naman niya yan eh. Naging member siya niyan. Namuno pa siya niyan during the time of Speaker Boy 10K. Nung panahon ni Duterte. Alam na alam niya. Hindi niya tinigilan ang small committee. Hindi niya sinawata. Diba? Sabi sa bayan namin, sa lolo ng lolo ko, hanggang ngayon, sila pa rin ang nakaupo. Di ba? Pag sinabing anti-political, dapat isa lang talaga ang dapat tumakbo sa pamilyang politikong dinastiya, not the other way around. That's right. Alright? Ano ba yan? Buyers muna ha? Ay, teka, ito.